Ito pala yung isa sa mga training sa atin sa Aswin Business New Partners Orientation by Francis Achiever. Aswin Unified System Worldwide Innovators Network. Ito naman tayo sa relative employment. Relative employment is most of the companies sa outside. Merong CEO, Vice President, Directors, Manager, and Staff. Yan ang tinatawag sa iba na pyramid. Kasi mostly sa kausapin natin, lalo na tungkol sa mga negosyo, maliit lang ang kapital. Pyramid yan. Pyramid, ganito yan. Kasi hindi nila alam na lahat ng ngayon sa buong mundo may pyramid. Ay family. Diba? Sa family, may lolo, may tatay, nanay, may mga anak, tapos may mga apo. Diba? So, pyramid pa rin. So, ito sa companies sa outside, CEO, Vice President, ang iba, minsan dalawang Vice President, may Vice President sa marketing, may Vice President sa finance, yan. Diba, may mga maraming directors, board of directors, 3, 5 managers, sobrang malaki ng negosyo, 5 managers, 10 managers, different projects, tapos mga staff. Mostly sa atin, nasa baba. So, hirap umangat kung sobra kang sip-sip. Supervisor ka, lahat ng mga butas sa baba, hanapan para magiging manager, para umangat. Lalo na sa mga Pilipino, natatawag na crab mentality, para na sila umangat. Kung hindi nila alam nga kahit anong gagawin nila, ikot na sila ng ikot para siyang rat race. Ikot ng trabaho yan, tatawag ng empleyado. Hindi talaga ka makaalis dyan. Kaya tatawag ang employment is survival income. Talagang tamang-tama lang. May mga allowance. Kung may mga allowance ka, alokin ka sa mga kasosyo. Utang ka nito, utang ka, para hindi ka makaalis sa trabaho. Lalo kang lulubog sa utang. Ang boss natin, mayari, nakaupo lang, nakatingin sa atin, mga ginagawa. Tapos maraming sasakyan, maraming mga bahay. Tapos may punta sa ibang bansa, panay tours. Hindi natin alam, tayo lang ginagamit nila. Sila yung yumaman lalo. Yan, sabi ni Warren Buffett na never depend on single income, create a second source of income. Kaya pala ngayon, maraming mga Pilipino, I think 90% sa Pilipino hindi nakapaghanda. Lalo na sa sakuna ngayon, sa mga sakunang parating, like Bagyo, Lindol, Bulkan, nakapaghanda. Lalo na ngayon sa COVID-19, lalo na lahat walang trabaho, walang negosyo, wala lahat. Pag wala ka talagang isang trabaho mo lang, wala nga. Kaya dapat hindi ka magdepende sa single income. Make an investment to create a second source. Nakuha natin ngayon ang pains. Nahihirapan tayo, wala tayo makain. Depressed sa love life. Iba magbigti na lang. So, nakita ko sa Facebook, kasama namin dati sa White, ibang lahi. Yun, nagbigti na lang. Sabitin. Dapat ang pain, may meaning yan, positive attitude.
in negative situation. Dapat tayong positibo ka. Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit naranasan natin ito? Tingnan natin. Siguro itong COVID-19, kasi dati-rati pa. Maraming, traffic sa Pilipinas, grabing traffic sa Manila, grabing ito, grabing pollution, grabe. Ang iba, tulpo na lang, pamilya, kasi wala nang oras, bahay na, nagkanito na. Walang oras, pamilya, ayun, wala nang traffic, walang pollution. Ang pamilya, may marami ng oras. Ang pamilya, silusan. Yan na yung banding, labing. So, yan pinagdasal natin ng mga tao. Ngayon lang ginagpahinga yung buong mundo, yung earth, para magiging maayos ang takbo. Na pains is positive attitude in negative situation. Yung gagamitin natin palagi. Hindi kay porkit nahirapan ka, maayaw ka na. Kasi tinaturo natin sa eskwelahan, hindi pwedeng magkamali ka. Hindi pwedeng bobo ka. Ito iba. Ang success, ang failure is part of the success. The more ka magkamali, the more ka matuto, the more ka angat, the more ka ma-develop yung confidence mo, yung galing. Diyan ka lalong lumago, lalong masinso sa buhay. Tapos ng COVID-19, quarantine, sikapin mag-ipon. Paghandaan ang kinabukasan. Iba pa rin ang may ipon. Sa ibang bansa, sabi ng kaibigan ko, kahit walang ipon, abroad, basta may iPhone, patay. Iba pa rin ang may ipon, may magagamit sa panahon ng kagibitan, sa panahon ng sakuna, sa panahon ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga, meron ka na keep believing. You may be tired, discouraged, but don't give up on your future. Dapat hindi tayo parang kampante na, okay ako sa trabaho ko, okay ako ganito. Tinan mo, okay sa trabaho, okay sa ganito. Kala ko nang sakuna, kala ko namang pagsubok, yun nga. Amot pa natin yung mga mayayaman na magbigay. Hindi naman natin sila mapipilit, kaya pinaghirapan mo nila. Mga tamad, mahirap mga tamad, dapat magdusa sila. Tamad sila may mga extra na oras, puro lang games, o TV, puro negative sa utak. Ngayon pa mag-isip nga, wala na, nandiyan na sa sitwasyon. Dapat magtiis. Ngayon, bibigyan ka ni Lord ng solusyon ang financial problems mo. O at maniwala ka at i-claim mo na. Amen. Share mo to sa iba. Galipan mo, mga kaibigan mo, ang negosyo natin. Ito talagang pipitsyogi na negosyo. O katulad sa negosyo sa labas. I-share ko na sa iyo mamaya. Mga negosyo sa labas. Naman, it's never too late for a new beginning in your life. Ang sitwasyon natin ngayon, ilang taon tayo ngayon, hindi naman late na tayo. Itong isipin natin, magiging positive tayo sa negative situation. Ito yung beginning. Ano kayang ginawa ko dati? 5 years ago. Bakit hindi ako nakaipon? 3 years ago. Ba't hindi ako lumago? Ngayon, may problema na. Tiis.
ang ipon, wala lahat. Masangla, lahat ng gamit, lahat ng ganito. Para lang survive. Dapat mag-isip-isip tayo ngayon. Bago matulog, magdasal. Ang gising, magdasal, magpasalamat. Anong dapat natin gawin? Dapat tayo pag-isipan. Titinan yung pamilya. Ano sila kahirap ngayon, nagdusa dahil sa kagagawa natin. Mga anak natin. Dati kampante tayo sa trabaho. Ngayon, nga nag-extend. Hindi natin asahan yung government. Hindi asahan sa government. Isipin mo lahat, dami natin. Isang barangay, 300,000, 30,000 households, 50,000 kabahayan, na ilang mga tao ron, ilang pamilya. Iba ito, meron bang mga ginawang iba-ibang bahay, dagdag, na wala sa lista. Tay. Kaya nga, ang pangarap ay makakamit gamit ang sipag. Dapat sipagan natin. Double time tayo. Hindi tayo panay games ng ma-extra nating oras. Panay games. Pagtatapos ng sahod, alak, laklak. Wala tayong mapapala. Hindi tayo baon sa utang. Walang ipon. Dapat sipag, diskarte. Kung may mga oportunidad na i-offer sa inyo, tingnan nyo, pag-aralan. Tapos, kung kaya namang perang investment, invest. Trabaho yan. Kung sobrang laki, wag. Baka lalo kang mabaon. Diskarte, sipag, diskarte. At naman, panalangin. Hindi sa ngawa o reklamo at angal. Panay natin angal, panay ngak. Tapos panay ng rally. Kung hindi natin alam yung rally, baka binabayaran na yun. Diba? Binabayaran sila para mangak-ngak. Hindi sila nakakapira. Wow, ganda ng view. I will succeed because I believe I can. Ngayon dapat natin isipin. Think positive. Hindi kayo, ganito na ako. Ito na ako sa buhay. Hindi ko yan kaya. Subukan natin. Yung mas masarap na hindi natin pa nasubukan na gawin. The enjoyment. Suspense. Sa willing ka na matuto. Diba? Lahat tayo, pinanganak tayong maliit, umiyak. Baby pa tayo. Paglabas, may lumabas na bang naging engineer na, may lumabas na bang doktor na. Diba wala? Lahat yan natututunan. Lahat yan na pag-aralan. Handa ka na matuto. Diba? Dapat I will succeed because I believe I can. Wow, daming pira. Dapat isipin natin. Maraming pira. Paano hindi na manghul up? Ito yung positive way. Diba guys? Mga partners, karanasan ang magtuturo sa iyo. Hindi ang payo ng iba. Willing mo hanapin yung karanasan. At titinan mo kung ano mga karanasan sa iba. Susubukan nila sa post-trabaho. Lagi ko iniisip na papasok ka sa trabaho, titanan mo yung bisor mo. Kung wala siyang problema ng pira, oras niya, yan susundan mong apak. Problema siya ng pira, problema sa pamilya niya, wala na siyang oras. Titanan mo yung manager, yan din ang problema niya, lalong lumala.
wag mo nang susundan yung apak. Hanap ka ng ekstrang pagkakataon, ekstrang gagawin. Magiging iba yung takbo ng buhay natin. Tumpak, mga partners, sa Aswin Achievers. Yan si Queenie Hart, anak ko. Turo ko sa kanya, natutunan ko, pag-aralan ko. Ayaw ko rin lumaki siyang magiging empleyado. Empleyado, temporary. Masubukan niya. Tulad ni Henry C. Pinganak si Henry C. Pwede mag-crack and file siya. Pero siguro, naturuan siya maliit pa. Simula sa baba, pataas. Kaso lang yung mga managers nakapaikot sa kanya. Puro ngak. Puro mga sip-sip. Puro mga sip-sip para umangat. Ang mamayari talaga. Tahimik lang. Sipin mo sa SM, kahit wala na sila dyan, puro pakiring, puro patumitingin sa mga kamalian sa mga tao. Para sa ginagawa si Francis, nag-aral pa siya, hindi naman siya computer graduate, hindi pa naman siya computer technician, pag pinag-aralan niya yung computer. Siya nag-abroad, yung story sa buhay niya, magawa. Iba, panay games, paano maglaro, paano ganito. O siya, pinag-aralan niya paano magamit ng computer, ng laptop, paano mag-edit ng PowerPoint, Excel, para magagamit yung mga pagkakataon, paano umasinso, paano umangat sa buhay. Ayaw niyang lumaki yung anak niya, naging mahirap pa rin. Ito mga broke people, mga maraming utang ng mga tao. Nagkaroon sila ng maraming utang dahil sa panay nood lang ng TV, panay emosyon. Pag umiyak pag magalit, galit din. Pag mayroong sasabihin ng anak, sampalin ang anak. So, dahil sa emosyon. Kaya, sabi nga agad sa TV, sa pelikula pinapanood, mga mayayaman, masasama yan. Mayaman na magiging masama. Ayaw nila magiging mayaman. Ayaw nila magsipag para umasinso. O ngayon, pagdating na sa kuna, naghanap ng mayaman, sino magbibigay sa kanila ng pera? Sino magbibigay sa kanila? Sino tutulong sa kanila? Sino magbibigay ng pagkain? Diba? Kasi, mostly sa mga broke people, never set goals, hindi na tinitingnan yung kinabukasan, hindi tinitingnan, paano kaya? Ano kung mangyari sa akin after 1 year? After 2 years? After 5 years? Kung may mga sakuna, may bagyo, may ganito, may mamatay, handa na ba ako? Handa ba akong tumulong? Handa ba akong may ibigay? Mostly mga broke people is panay-criticize. Ay, pagkamalian, iba yung sinisisi. Government, ibang tao. Hindi na tinitingnan, ano kang kamalian ko? Patag sa naghihirap ako ngayon. Diba? Dapat i-criticize muna ang sarili mo. Fear to change. Katakot. Kasi fear, false expectation, appearing real. Ma-expectation na natin. Lalo na takot tayo magkamali. Kasi sa pag-aaral natin, nag-aaral pa tayo, hindi ka pwede magkamali, hindi ka pwede mag-zero. Dapat perfect ka, dapat 3 lang wrong, 2 wrong, para ka magiging bright. Hindi natin alam, yung pag nituro sa eskwelahan, para lang magiging empleyado, hindi para magiging negosyante. Fair to change, hirap naman yan. Hindi ko yan naranasan, hindi ko yan nasubukan. Ayaw ko yan. Umakila akong mahirap, ito lang ako. Masama yung magiging mayaman.
The pair to change. Hold the grudge. Ano yung grudge? Hold about people. Talagang medyo tayo, medyo malalim to eh. Talk about people. Dapat usapin natin, mahanap din mga tao, anong experience nila. Bakit sila nga 10 years, 15 years, wala pa rin nangyari sa kanila. Tapos sila nababaon sa utang, may loan pa, nakasangla pang itim. Think, di know it all. Mostly sa iba, parang alam na lahat. Alam ko na yung negosyo na yan. Ayaw ko yan. Ito. Titingnan, iba yung sit up sa ibang company. May similarity, pero iba na naman sa ibang company. Hindi tayo alam ko yan, alam mo, acting. Kaya mostly sa atin, wala masinsa. O mga negosyante, pag-usapin mo, pag-aralan, lalo ng mga inchik. Kung sasali ko niyan, ano kikitain ko? Ang tawag ng ROI, Return of Investment. Ano kung makakuha ko? Mag-invest ko niyan. Mostly sa mga broke people, blame others for their failures. Kaya ang sasabi ko kanina, pagkamalian, sisi sa iba. Hindi natitingnan sa sarili niya. Oo nga pala, mali pala ako. Sorry. Hindi kisisisi sa iba. Panirali natin, panidakdak natin, ngak-ngak. Isipin nga, hirap pala maging presidente sa Pilipinas. Hirap, isipin mo. Ang budget ngayon, sa sakuna, wala yan, hindi na nakalaan. Pero nahugot sa ibang budget para lang pakainin ng mga nahihirap. Hindi naman nakasalanan sa government, tayo nahihirap. Kasalanan naman sa tao. Kasi mali yung ginagamit nila sa paraan sa mga oras nila. Mali yung ginagamit ng pangtakbo sa utak nila. Puro na negative. Di ba mga partners? Mga millionaires, ito yung mga ginagawa nila. Read daily. Lalo na sa nanonood sila ng TV, news lang. Tingin sila sa newspaper, result sa basketball, mga positive lang. Mabasahan sila mga negative news, titinala na niya yung positive way. Bakit nangyari yun? Set goals. Nagsisit sila ng goals yearly. Tapos ginawa nilang mid-year, ginawa ng quarterly, monthly. Kaya nabuo. Tapos result oriented. Anong resulta? Adjust. Complement, kaya nga result oriented. Ano mga resulta nila? Na-achieve ba nila o wala? Study nila. Embrace change. Dapat yung magiging tayo, mag-iba tayo. Hindi kayo pwede, ganito na ako. I-embrace natin. Yakapin natin yung para mag-iba tayo na kung sitwasyon. Forgive. Kung anong nangyari mo. I-forgive natin. I-forgive. Ano man nangyari? Sino man nakasala sa atin? Forgive na. Forgive na everything. May na friends. Pero, hindi mo na naging kalimutan. Yan ang natututunan. Yan pwede dapat gawin. Talk about ideas. Kaya nga, yung mga lalo ng mga sitwasyon yan. Hindi kayo sisihin natin yung presidente. Sisihin natin yung iba. Sisihin natin yung China. Hindi. Isipan natin anong mga ideas ito, itong purpose. Kaya may basa kasi kung kuan sa pinasa video.
nagawa daw yung COVID-19. Sa general, top secret to, sa general sa Asia. Yung panirali sila or panirali yung mga tao sa bansa nila. Hindi ko na pangalanan ng bansa. Baka masyubis ako. Tapos gumawa sila ng sinabihan sila ng president, minister, gawa ka na chemicals na spray niya. Parang hindi masyado tumalab. Tinapangan nila. Yung mga sa presuhan, tinitestingan nila. Nawa nila sa isang libre lugar, malapit ang sa isang lugar, tawag na sa China. Doon nila may isang sila doon, parang private areas na tinitesting nila. Lalo man lumala, parang mga zombie na, parang mga masakit ulo, gulong, pakali, tapos namatay. Kinausap nila isang doktor na namatay sa sakit. Sila maglibing, marami kasi namatay. Tapos ayaw, mayag, indireksyonan yun daw yun ng dalawang chemicals na namatay. Pinalabas nila siya sa COVID, namatay sa COVID-19. Tapos kinausap ng mga general, 3 hospital doon. Pag ito mga sintomas, natawag to COVID. Ito, yan. Tapos nalalaman sa Amerika daw, China, sa info sa intelligence ko, kasi may intelligence ako na ito tong binili ang magka-partner pala to yung China at Amerika, kaibigan. Tapos binili ng Amerika yung chemicals. Ayaw na maghawa siya, siguro gagamitin nila. Parang katulad sa ISIS, ginagawa nila. Parang pag sinong maayaw sa kanila, lagyan ng ISIS. Pag sinong maayaw sa Amerika, siguro gagamitin itong chemicals. Bibili nila yung chemicals. Kaso, doon sila nakita sa Wuhan, China, na laglag doon ang chemicals. Kaya doon nagsimula yung sakit, simula yung COVID-19, yung virus. Dapat continuous learning tayo. Hindi yung basis ka lang nag-aral, dapat natin matutunan sa negosyo na to. Hindi yung tututunan itong virus. Natutunan natin yung negosyo natin. Balik tayo sa negosyo. Take responsibility for their failures. Dapat yung mga kaibigan natin yung sumasama, take natin responsibility. Yung mga failures nila, kausapin natin, ganito gawin nyo, ganito gawin natin, ganito, para magiging tama lahat. Alright? Ito, balik tayo. Millionaires readily sit. Mga broke people watch TV, really? Millionaires set goals, broke people never set goals. See, layo. Hindi tayo masinso ang sa Pilipino. Kasi walang never set goals. Compliment. Ang mga broke people, mga mahirap, criticize. Criticize ibang tao. Ang mga millionaires embrace the change. Ang mga mahirap, takot na mag-iba, para mag-ibang takbong buhay nila. Ayaw nila nga mag-iba. Forgive. Ang mga millionaires, ang mga broke people, hold grudge. Mga kanilang hindi hirap po, ganito lang talaga ako. Yan, sinisisi yung sarili nila, sinisisi yung pamilya nila, sinisisi ganito. Parang on drama sa panitong TV. Talk about ideas. Mga broke people, mga hirap, talk about people, failure, puro lang chismis. Puro milyonaryo, hanap ng ideas,
may pinag-usapan na tao, paghanap sila ng ideas. Kaya maraming pera. Continuously learn ang millionaires. Puro mga broke people, think they know it all. Alam ko na yan. Ito, wala, hindi na. Ayaw na matuto. Kasi alam na nila lahat. Baka nandyan na yung kayabangan. Ito, wala na may pagyayabang. Yung mga mayayaman, yung nariyo na, wala. Take responsibility. Ng mga millionaires. Broke people blame others for their failures. Mga broke people, sinisisi pang iba. Hindi sinisisi yung sarili nila. Yan ang kaibahan. Ang magiging milyonaryo. Kasi ang mga milyonaryo o sa mga mahirap. Yung mga puro ng utang. Kaya dapat, great opportunities are not seen with your eyes. They seen with your mind. Tama. Kita mo yan sa matasakuan mo, sa isipan mo. Hindi mo makikita. Hindi mo talagang maiisip. Pala. Ayos pala itong opportunity na ito. Dapat lahat ito katulad ng iba. Subukan ko ito. Ashwin is corporate leadership. Si Attorney Martin McLeroy. Sabi mo, US Worldwide Innovators. Siyang may-ari. Mayroon siyang law offices din. Sa Las Vegas, Nevada. 80% cases doon siya naghawak. Kasi marami siyang mga abogado ng kanon. Siya sa global distribution. Namas business natin. A to Z. Products. Siya ang mamanage. Sa Las Vegas, sa Nevada, social security lawyer siya. Sasabi ko, may sa mga lawyer din under sa kanya. Ashwin business sa online business, computerized. Business natin sa Ashwin, sipin mo, 1/3 lang sa company, 2/3 sa distributors o sa mga partners. So, sa mga marketing associates, 1/3 lang sa company, 2/3 sa atin. Nakagandahan. Global opportunity tayo. Start tayo sa Las Vegas. Sunod sa bansa, Kuwait, Hong Kong, Philippines, Malaysia, Brunei. Ito yung group ng ibang bansa. Kaya global opportunity tayo. Ito yung isip na, wala akong kaibigan. Maraming Pilipino sa ibang bansa. Ashwin is Unified System Worldwide Innovators Network. Ito kasi yung isang sistema para sa pangmahirap. Kasi yung Worldwide Innovators medyo mataas-taas yung capacity niya. Kaya yung may-ari parang nag-isip siya punta siya dito sa Pilipinas. Parang kunti lang, hindi masyadong tumalab sa mga kuan. Kaya mas kasi sa Pilipinas mahirap. Hindi masyadong na-achieve yung set up sa Worldwide Innovators. Kaya gumawa pa rin ng sistema yung may-ari para pagtulong sa mga mahirap. Mga marketing managers, dapat switch on your cell phones into mobile business. Cellphone lang gagamit kahit saan kang sa palok ng mundo o sa Pilipinas. Gamit lang cellphone. Magkaroon tayo ng extra pera, extra kita. Katulad nito, social mobile networks, mga Facebook mo, Twitter, mga ka-TikTok mo, ito yung masiran sa negosyo. Kasi ang market natin, 7 plus billion tayo. 7 plus to 8 billion na itong buong mundo. 7 billion users na sa cellphone, mobiles, gadgets. China, 1.3 billion. India, 1.2 billion. America, 327 million. Brazil, 284 million. Japan, 146 million. India, 385 million. Philippines, 106
million kung magamit ng gadgets. Tingnan mo, dami sa buong mundo, kaya 8 billion. So kung magamit ng gadget, laborit natin na konti, palagyan natin 70% o 80%, so 7 billion, 6 billion, 30% yan. Sa mga sa mga 3 billion. So palagay natin plus 50% yan sa 3 billion. Yan ang mga willing magsalita ng English, so mga 1.5 billion. So 1.5 to 175 billion mag-English. Palagay natin 50% sa 1.5 billion ang gumagamit ng ganitong negosyo, part of networking o networking side, sa mga 1.1 billion. So 1.1 billion na palagay natin ang marunong magsalita ng English, marunong magsalita ng gumagamit ng gadgets, cellphones, laptop. So 1 billion. Ilang company lang tayong ganitong negosyo sa online. Ito, the easiest way to make extra money at home. May 1. Ito yung strategy sa Las Vegas. Marketing managers natin ng paano lumago. The easiest way. Palagyan natin yung isang tao, $0.10. $0.01. Isang tao. Pero actually hindi siya $0.01. So, may $0.20, may $0.25, $0.50, $0.30 mga dollars sa isang tao. Depende sa level, depende sa kwan. Ito, palagyan natin, pinakakuha na, cheapest, $0.01, may 1, isang tao. Ikaw pa lang, invite ka ng dalawa, times 2, $0.02. May 3, $0.04. May 4, $0.08. May 15, natin, maabot na siya sa $163.84. May 20, maabot na sa $5,242. Wow. May 30, so $5.368 million. See? Mo, ikaw pa lang, tapos dalawa na, ang 4 na dalawa, 8 na dalawa, 16 na dalawa, 32 na dalawa, yan nga, lalong ganyan ang secret. Hindi lang pwedeng ito naman isa lang o dalawa lang imbitahin natin, diba? At subukan natin kung the easiest way and the fastest way para uulan ng pera in one in a lifetime opportunity. Don't let it pass by. Try now para uulan ng pera. Darating ang time na uulan ng biyaya. Ito yun sa Dallas, Pilipinas, past icon. Thankful and grateful bliss. Nag-attend niya si Sir Francis sa Kuwait na business forum. Additional knowledge. Sama na yung kaibigan niya. Promote sa isang business din, company doon. Tinulungan niya. Yun po ko lang, additional knowledge. Then, nalagay pa siya sa isang city, sa billboard, thankful and blessed. Kasi, papat din tayo mag-isip. Sooner or later, malagay rin ako sa billboard, naging successful businessman of the year. Kaya, yung appearance sa isang yung may-ari sa Survived Innovators na siya magdala sa Pilipinas o IC o Marketing Operation or Marketing Manager sa Pilipinas. Matin siya yung namit ng President sa Aswin, si Sir Martin McLeroy. Doon, din niya si Sir Sunny Lacson, COO. Si Martin is the President American para umulan ng pera. Thank you, Lord. Papahiram na headset. Teka muna. Mamaya ang konti. Ano magiging itsura sa bahay mo? Yung pangarap natin. Sinesearch ko.
wow, laki para matungkuan. May isang private na area, mga business niya. Dami. Ito ka sa siya. Then, saved by this amazing grace. Ang sasakyan. Feel natin na may-ari tayo sa sasakyan. Para sinasabi na abundance of the heart, the mouth will speak. Ano iniisip mo, yan ang makukuha mo, katulad ng kuan. Katulad ng may sugat ka, panay mo ingatan, panay siya mauntog. Yan siya. Kaya pinipil ko rin, may sasakyan doon. Pili natin na magdala ng motor, mga impressive na motor, mga high class, halin, mga ganyan. Lions, depende na sa kuha natin kung ilang lions yung mga capacity po. Yan po lahat. Maraming salamat po sa panonood. Thank you. Bye bye.